Hey guys, ito na po yung nire-request ng karamihan dyan. Yung meron pong napakalaking battery ngayon na mabibili natin. Ito po guys, ang IQ Z10 Turbo Pro Plus. Ito po siya guys. Pakita ko na po sa inyo yung kanyang design. Siyempre hindi po siya nalalayo sa design po ng ibang mga IQ Z10 Turbo Pro. Saka po ng IQ Z10 Turbo. Ito siya guys. Same lang po sila ng design pero ang kaibahan nga po sa may smartphone na to, napakalaki po guys ng kanyang battery na mayroong 8,000 mAh siya battery. Yan po siya guys oh. Napakalaki po ng battery niya and yet hindi po siya ganun kakapal. Yan. Isang mabilis na unboxing lang at ipapakita ko po sa inyo yung kanyang Antutu score saka po yung kanyang mabilis na benchmark stress test para makita po natin kung ano ba yung expect po natin sa may smartphone na yan. Ito po yung kanyang package guys. Siyempre meron po tayong jelly case na kulay itim. Then ito po yung kanyang charger. Meron po siyang 80 watts. 80 watts yan guys. Yan o, Vivo. Hindi pala guys, so 90 watts pala to. Yan. Then syempre yung Type-C na cable at yung kanyang ejector pin. Yan lang po guys yung pinakakasama ng ating mismong smartphone. Wala na po siyang ibang kasama. Ito na po guys ang IQ Z10 Turbo Pro Plus. Hindi siya 5G. Yan. Ito po yung ating display. Meron po siyang 6.7 inches na merong 144 Hz sa refresh rate. Siyempre, naka-HDR po yan. At meron po siyang 5,500 nits sa peak brightness. Kaya talagang hindi po tayo mabibitin sa kanyang brightness dito. Ito yung kanyang Antutu score guys. I mean, yung kanyang Antutu score. Medyo nakakapagtaka lang po dito guys dahil medyo mababa po yung ating Antutu score. Considering na yung ating processor. Meron po siyang Dimensity 9400 Plus sa processor. Same po ng OnePlus Ace 5 Ultra. Saka po nung Redmi K80 Turbo. Hindi guys, Redmi K80 Ultra. Yan po, medyo nalilito ako. Ito siya guys, yung IQ Z10 Turbo Pro. Pero syempre hindi naman mahalaga yung Antutu dito. Syempre ang mahalaga po dito guys yung pinaka niya. Syempre yung pinaka thermal niya, saka po yung pinaka performance niya. Ito po guys, sumubok po ako ng isang benchmark stress test sa kanya para po makita natin kung mas maganda rin ba yung kanyang thermal. Ito po siya guys oh. Isang benchmark stress test sa ginawa ko sa kanya, inabot lang po siya ng 43 degrees Celsius. Malamig po yan guys. Considering na yung ibang mga gaming phone is mga nag-overheat po sila. Papakita ko din lang po yung pinaka sagad-sagaran na benchmark stress test natin sa may full review po ng smartphone na to. Sa ngayon po, yan po muna yung ating unboxing, saka yung kanyang quick look. Ito po yung ating ibang specs pa dito sa ating display. Yan guys, so meron po siyang 1.5K na resolution. Then, meron po siyang 144 Hz sa refresh rate. Then, itong version natin guys is meron po siyang 12256 na version. Siyempre, dun po muna tayo sa may base version para medyo makamura. At ito po yung ating processor. Yan po guys yung version niya. At yung ating battery na napakataas. 8,000 mAh siya battery. Grabe po yan guys. Abangan nyo yung ating full review. Kung gaano bang katagal malobat yung ganyang klase ng smartphone. Sa ating battery drain test. Tingnan po natin kung ilang oras po aabutin yan. Dito po sa ating camera, meron lang po siyang dual camera dito. Na merong 50 megapixel na main camera. Saka po isang 8 megapixel na ultra wide. Then syempre yung ating front selfie camera is meron lang po siyang, syempre meron lang yung 16 megapixel na front selfie camera. At yung ating video dito, syempre yung supported lang po ng 4K dito is yung kanyang back camera. Yan siya guys oh. Yung back camera lang po yung supported ng 4K video saka 60 fps. Pero yung ating front selfie camera, yun guys, medyo wala siya dito. Wala yung walang 4K to. Yan siya guys. So, 1080p lang po siya supported. Pero syempre, hindi nyo naman bibili ng smartphone na to para gamitin as camera phone. Dahil gaming phone po ito ni IQ. Comment na lang kayo guys kung ano ba magandang gaming test na gawin dito. Kung anong games pa yung maganda nating idagdag sa kanya. Well guys, ang presyo nga po pala ng smartphone na to is nakuha ko po siya ng kulang 20k. At sigurado nga yung 99 sales sa may Shopee. Saka po sa may Lazada. Siguradong magmumura din po yung smartphone na to. Na baka umabot pa ng 19k or 18k. Depende po sa voucher na makukuha natin. Pero sa ngayon nga po guys, yan po muna yung unboxing natin. Thanks for watching.